Nang maglaon, matagumpay niyang ginagabayan ang kanyang kapatid sa akademya. Hindi sinasadyang binigyan ng pansin ang bilang ng mga tao na narito. Tila isang buong karamihan ng tao ang nagtipon para sa silangan at kanluran. Ang mga pintuan ay sarado, at ang lahat ng ito, marahil dahil sa isang banal na magnanakaw, pinalakas ang panlabas na seguridad at nadagdagan ang bilang ng mga panloob na patrol. Ngayon ang bagahe at personal na pag-aari ng sinumang tila hinala ay hinanap. Inisip ni Ho na ito ay labis na isang problema para sa isang magnanakaw, ngunit ang hindi pangkaraniwang magnanakaw na ito ay tunay na sumuway sa lahat. Naisip niya sa kanyang sarili na mas madali na hindi lamang siya papasukin kaysa maghanda para sa mga naturang kaganapan. Kasabay nito, naintindihan ng pinuno na hindi nila siya mahuli. Walang nakakaalam ng kanyang mga motibo, hitsura o lokasyon. Pinayuhan ni Seren ang host na maghintay at manood habang ang buong Murm Alliance ay ipinagbigay alam sa kanila ang tungkol sa pagpapadala ng investigator. Nagalit si Ho na kahit na si Seren, ang babaeng ito, ay nakakuha ng pansin ng kanyang ama. Bigla, isang security guard ang huminto sa isang hinalang tao sa malapit. Hiniling niyang ipakita kung ano ang nasa kanyang bag. Inayos ng young master ang kanyang tingin sa pinangyarihan. Pagbukas ng bag, nakita ng bantay ang mga soybeans na ang magsasaka ay lumago sa kanyang lupain. Dinala sila ng magsasaka dito upang makita kung maaari niyang ibenta ang mga ito sa pinakamataas na presyo. Sa kasong ito, nagpa siya ang bantay na hayaan siyang dumaan, pinapayagan siyang pumasok. Ngunit ang young master ay hindi tumigil doon. Pinagmasdan niya ang taong ito. Mayroong isang bagay tungkol sa kanya na tila hindi pangkaraniwan, at pagkatapos ay tumigil ang kanyang tingin sa paanan ng lalaki. Para sa isang magsasaka, mayroon siyang dalawang malawak at malakas na mga binti, malinaw na may isang tao. Ang lalaki ay nagtungo sa butil. Lumapit siya sa manggagawa na nakikibahagi sa pagtatasa ng ani. Sinabi niya na ang pag-aani ay medyo mabuti, at kung nais niyang ibenta lamang ang bag na ito, mag-aalok siya ng 10 para dito at 12 para sa dalawa. Nang walang pag-iisip, pumayag ang lalaki na ibenta ang bag para sa 10. Pag-alis ng gusali, sinimulan niyang maingat na. Tumingin sa paligid. Ang kanyang titig ay nagpahinga sa isang lugar kung saan ang mga gwardya ay labis na mapagbantay. Makalipas ang ilang sandali, ang isa sa mga sundalo ay nagdadala ng malita. Malinaw na ang malita na ito ay maingat na binabantayan. Iyon ang kabuoang benta kaninang umaga. Ang tinatawag na magsasaka ay napanood ito ng mabuti at naririnig na mga pag-uusap tungkol sa vault ng kataas-taasang koalisyon. Patuloy na sinusunod ni Ho ang mga hinalang tao, tinatanong sila kung saan sila nanggaling at bakit. Habang ang wretch na ito ay dumulas sa mga lansangan ng lungsod, hindi siya nakikita sa karamihan. Di nagtagal, pumasok siya sa isang tahimik na eskinita. Ang eskinita ay mukhang mapurol at desyerto. Pagdating sa gusali, hinailan niya ang isa sa mga bricks na isang lihim na silid na binuksan sa harap niya. Sa loob ay isang tala na natanggap niya ng walang pag-aatubili. Sinarya niya ang lihim na silid. Hindi niya inaasahan na may mapapanood ng mabuti ang kanyang mga aksyon. Nang magsimula siyang maglakad palayo sa lugar na iyon, narinig niya ang isang tao na huminto sa likuran niya, nakatingin sa paligid. Nakita ng magsasaka na may nakatayo sa likuran niya. Kinahihit siya ni Ho, na napansin na mayroon siyang isang kakaibang gate at hindi mukhang isang magsasaka. At siya rin ay naghang sa paligid ng hinala sa loob ng mahabang panahon malapit sa vault ng kataas-taasang koalisyon. Kapag tinanong, sino ka, ang magsasaka ay nagsimulang magbasa ng isang tala na nabanggit ang kataas-taasang koalisyon. At ngayong gabi, natagpuan ni Ho ang kanyang biktima at tinanong siya kung ano ang pinlano niya para sa gabi. Gayunpaman, itinanggi ng magsasaka na hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan niya. Bigla, sumulong siya, sinusubukan na makatakas. Gayunpaman, mabilis na lumipat si Ho at nakatayo na sa harap niya, na hinaharangan ang daan. Inihayag niya na kung ang magsasaka na ito ay talagang isang tao na may utak, hindi niya dapat nakalimutan ang gagawin niya. Napagtanto ng magsasaka na nakatayo siya sa harap ng isang Panginoon na hindi niya maihahambing. Binigyang diin ni Ho na ang ganitong uri ay hindi kahanga-hanga tulad ng sinasabi nila. Ang kanyang mga kasanayan ay mabuti, ngunit tiniyak sa kanya ng tao na hindi siya ang magnanakaw. Mula sa kanyang mukha, naintindihan ng young master na natakot siya dahil nahuli siya.
Gayunpaman, siya mismo ay hindi kailanman inamin na siya ay isang magnanakaw. At sa sandaling iyon, biglang nagsimulang gumamit ang magsasaka gamit ang martial arts, sinusubukan na makatakas, ngunit bigla siyang huminto sa hangin. Pakiramdam niya ay may humawak sa kanyang paa. Inalok siya ni Ho na sabihin ang lahat sa kanyang sarili o pumili ng isa pang pagpipilian upang mabugbog. Kinuha ng magnanakaw ang kanyang mga ngipin, napagtanto na ang mga kamay na nahulog niya. Sa sandaling ito, sa pangunahing gusali ng kabanata, tinanggap nila ang isang tao na hindi napapahayag. Ang taong ito ay kabilang sa beggar sect. Nagalit siya na hindi nila natanggap ang kanyang liham. Ang kanyang pangalan ay Chu Guang, at siya ay dumating hindi lamang bilang isang sekta na nakatatanda, kundi pati na rin bilang isang investigator na ipinadala ng alyansa. Hindi nila masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng investigator sa Central Plains, ngunit alam niya na ang taong ito ay naghahanap ng isang tao. Naunawaan niya na bilang isang investigator, hindi sila nagpadala ng sinuman ngunit isang buong mahalagang figure, isang nakatatanda. Ito ay isang seryosong bagay. Napagtanto din niya na tama si Lady Seren nang magsalita siya tungkol sa insidente, na sineseryoso nito ang pagmamalaki ng alyansa ng MERM. Nang maglaon, nakilala ni Seren ang isang tao na nagulat na ang lahat ng tatlong mga saksi ay nagngangalang. Parehong lugar, kumbinsido siya rito. Nadama ni Seren na ang isang bagay na mahalaga ay nasa likuran nito, ngunit hindi niya inaasahan na ang gayong makapangyarihang tao ay kasangkot. Kung ang mensahe mula sa Young Master ng kataas-taasang koalisyon ay naging mali, ang tibak ay maaaring lumaban laban sa kanila. Naiintindihan ni Sir na nakross na nila ang linya at nakagambala, kaya ngayon dapat silang damaykit sa kanilang mga orihinal na layunin, kahit na ang kanyang tao ay hindi nagustuhan nito, at kahit na ito ay tunog sa halip bastos, nais niyang magtanong sa kanya. Nag-aalala siya na bumubuo siya ng isang relasyon sa Young Master. Samantala, ipinagpatuloy ng head ang kanyang pag-uusap sa kinatawan ng beggar sect, na nagsabi na ang sekta ay sumunod sa kanila ng mahabang panahon, at ang kanilang scouting party ay tumawid sa mga landas sa kanila ng maraming beses. Nahihiya ang nakatatanda na aminin na ang bawat pagtatangka upang hanapin at mahuli ang magnanakaw ay nabigo sa mga tuntunin ng kakayahang magamit. Ang banal na magnanakaw ay walang pantay. Ang kanyang mga kasanayan ay nasa isang kahangahangang antas, at ibinahagi ng head ang kumpiyansa na ito. Batay sa impormasyong ito, pinlano nilang kumuha ng mga countermeasures sa kataas-taasang mga teritoryo ng koalisyon kung saan maaaring lumitaw ang magnanakaw. Ang nakatatanda ng beggar sect ay hindi alam na ang isang tao sa labas ng kanilang sekta ay may impormasyong ito, at pinaghihinalaang ito ang Young Master na nagawang ayusin ang lahat. Bigla, pumasok si Seren sa silid. Mukhang kalmado siya, ngunit napansin ang panauhin na naruroon, tinitingnan ng mabuti. Kinikilala niya ang taong ito. Ang kanilang mga mukha ay nagpahayag ng kapwa sorpresa at pagkabalisa. Malinaw na kilala nila ang bawat isa. Tinanong ng nakatatanda si Master, kung sinabi ng daga na ito tungkol sa koneksyon sa mga saksi at ng banal na magnanakaw. Napagtanto ni Sir na ipinadala ng alyansa ang mamamatay tao na ito. Hiniling pa niya sa head na paalisan ang babaeng ito, na tinawag siyang pinuno ng sekta ng masasama at marumi. Naririnig ito, sinubukan ng pinuno na manatiling kalmado at ipinahayag na siya ang kanyang panauhin. Alam ng nakatatanda ng beggar sect ang tungkol sa kanyang malamig na dugo at walang kahihiyan. Gayunpaman, iginiit ng head na siya ang kanyang panauhin at hiniling na tretuhin siya ng may paggalang. Ipinapaalala niya sa nakatatanda na dapat niyang igalang ang kanyang mga bisita anuman ang kanilang background. Ang nakatatanda ay halos hindi maaaring maglaman ng kanyang sarili dahil napagtanto niya kung sino ang babaeng ito at nakaramdam ng kasuklam-suklam sa kanyang harapan. Napagtanto ni Surya na kailangan niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa isang araw pa rin, at naisip na hindi siya maaaring manatili dito pagkatapos nito. Gayunpaman, kahit na matapos malaman ang tungkol sa kanyang tunay na kalikasan, ang head ay hindi tumalikod sa kanya. Nanatili siyang tunay na Ginoo. Kung mayroon siyang gayong biyenan, baka isipin niya ang tungkol sa pag-aasawa. Hindi pa rin naiintindihan ng nakatatanda ng mga pulubi kung paano ito nangyari, kahit na maingat silang naghanda, kahit na may pagtaas ng mga hakbang sa seguridad, maaaring lumitaw ang mga bagong loopholes.
Nagpasya silang mag-imbita ng ilang mga martial arts masters upang makatulong. Nakipag-ugnay si Shuren, na sinasabi na narinig niya na ang mga eksperto mula sa Samhui Association ay hindi tumulong sa panahon ng pagnanakaw at nawalang punto sa pag-aaksaya ng mga hindi kinakailangang aktibidad. Ang kataas-taasang koalisyon ay may mga masters na hindi mas mababa sa mga kasanayan sa labanan sa mga tao mula sa alyansa, at kung nagtataglay din sila ng madiskarteng pag-iisip, mayroong dalawa pang tao na mahusay sa pareho. Inihayag niya na baka hindi nila kailangan ng tulong mula sa labas. Pamamahala sila sa kanilang sarili. Tumingin ang pinuno sa kanya, nakikinig sa mga salita, ngunit hindi naintindihan kung sino ang ibig niyang sabihin. Humingi ng tawad ang batang babae sa hindi pagsasabi kanina, at ang head ay nagtanong ng may interes kung sino ang dalawang ito. Inihayag ni Seren na ang isa sa kanila ay isang young master, at ang isa pa ay isang shadow squad master. Sa ilalim ng utos na si Guhui, ang pinuno ay hindi naniniwala na tinutukoy niya ang kanyang anak bilang isang may kakayahang master. Ang nakatatanda ng Beggar Sect ay kumbinsido na ang young master ay hindi maaaring tumugma sa sekta ng Great Master of the Shadow dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, at mabilis na ipinahayag ang kanyang mga pagdududa, ngunit naniniwala si Seren na hindi pa nila alam kung ano ang young master ay talagang may kakayahang. Hindi nais ng nakatatanda na pahalagahan ang kanyang mga kakayahan at humingi ng tawad. Gayunpaman, tiniyak niya na hindi napagtanto ni Surend ang buong kahalagahan ng impormasyong ipinadala niya. Sinabi niya na ang layunin ng banal na magnanakaw ay maaaring hindi naging pera. Tinanong ni Surend kung ano ang ibig niyang sabihin dahil hindi niya ito ginagawa para sa katanyagan dahil walang nakakaalam tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng nakatatanda na kung maingat nilang naisip, maiintindihan nila kung sino ang nasa likuran nito. Itinulak siya ng head upang magpatuloy kung mayroon siyang mga hula. Ipinaliwanag ng nakatatanda na sa panahon ng pagnanakaw ng Samhui Association, isang napakaliit na halaga ng mga mahahalagang bagay ang ninakaw. Ang chismis ay pinalaki lamang ang sitwasyon, at mabilis na kumalat ang mga alingaw-ngaw. Nagdulot ito ng gulat sa mga namumuhunan dahil ang kanilang mga pondo ay namuhunan sa samahan at sinimulan nilang bawiin ang kanilang pera. Iminungkahi ng nakatatanda na ang tunay na layunin ng magnanakaw ay upang masira ang kumpiyansa ng mga namumuhunan. Ang Tuso na maneuver na ito ay pinilit silang bawiin ang kanilang pamumuhunan mula sa samahan at namuhunan sa ibang lugar na nagpapabagabag sa kumpiyansa ng mga tao. Hindi pa rin alam kung sino ang nasa likod ng kasong ito. Ngunit ang Beggar Sect ay may ilang mga hula. Kapag sinimulan ng mga namumuhunan ang paglalagay ng kanilang pera sa ibang lugar, malalaman nila kung sino ang nasa likuran nito. Sure na banggit na kung nagpasya ang nakatatanda na maghintay lamang, mukhang inaasahan niyang ibunyag ng magnanakaw ang kanyang sarili, ngunit binalaan ng nakatatanda na ang pagkuha nito ay isang pagkakamali dahil hindi alam kung sino ang nasa likuran nito. Bagaman ang Hao Clan ay may pinakamahusay na katalinuhan sa mundo, hindi katulad ng Beggar Sect, ang mga ito ay mga bagong dating dito. Ang mga salitang ito ay tunog na may kategoryang may kaugnayan sa hostess. Kamakailan lamang, mayroong isang lihim na pagpupulong ng mga unorthodox na paksayon at kinatawan ng mga kalalakihan ng Nan sa Hao Clan Tavern. Ngunit hindi alam ni Seren ang mga detalye, gayunpaman, ang pag-uusap ay tungkol sa pinuno ng hindi karapat-dapat na paksayon, Musong, at sinusubukan niyang patunayan na sigurado siyang isang banal na magnanakaw ang nasa likuran nito. Ang pagdinig tungkol sa hindi karapat-dapat na paksayon, ang pinuno ng lipi ng Hawk ay nagulat, at ang nakatatanda ng Beggar Sect ay hindi gaanong nagulat. Ang maliwanag na pulang tainga ng magnanakaw ay nagpapahiwatig na nahuli siya ng young master. Bueno, inamin niya na nakikipag-usap siya sa isang hindi karapat-dapat na paksayon na pinamumunuan ng Musong, at na ang lahat ng ginagawa niya ay nasa kanilang mga order at plano. Hindi maintindihan ni Ho kung bakit nila ninakawan ang kataas-taasang koalisyon. Pagkatapos, kung wala siyang kinalaman dito, na may sakit at hiyawan, sinimulan ng magnanakaw na sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit sa lalong madaling panahon ay natatakot siya at siya ay naging berde. Nakaramdam siya ng paghinga, isang bagay na hindi kilalang nangyari, at wala siyang oras upang sabihin ang lahat. Inisip ni Ho na baka natakot siya sa kanya dahil malinaw na ang taong ito ay namamatay. Ngunit bigla, lumitaw ang mga taong nakamaskara sa likuran niya, at ipinahayag ng kanilang pinuno na binigyan niya ang lingkod ng lason, alam na hindi niya maiiwasan ang kanyang bibig.
Inisip ba ng taong ito na maaari niyang ibunyag ang kanilang mga lihim at manatiling buhay? Sa kanyang mga kamay, ang pinuno ay may hawak na isang bagay na mukhang isang transmitter, ipinagkanulo at nakulong. Namatay ang batang lalaki bago niya masabi ang lahat. Sinulyap ni Ho sa killer na ito. Alam na kailangan niyang magkaroon ng isang magandang salita sa kanya, ngunit hindi siya nag-iisa dito. Minsan narinig ni Ho ang tungkol sa lason ng Yago na tumutulong sa mga mandirigma na mangibabaw sa iba. Ang lason na ito ay itinuturing na labis na nakamamatay, at napakahirap makuha ito. Ang nasabing isang lason ay kumikilos sa mga pares tulad ng isang babae at isang lalaki. Kapag ang isa sa mga carrier ay nakakaramdam ng sakit, ang iba ay nararamdaman din ito. Ginagamit si Yaga upang makontrol ang isang tao sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang parasito sa katawan at pagsira sa isa pa. Isipin lamang ang labis na sakit na naramdaman ng biktima mula sa parasito na lumilipat sa loob. Ang kakilakilabot na ito ay hindi mailalarawan sa mga salita. Habang nag-aaral kasama ang kanyang Panginoon, naalala ni Ho na ang bigas ay may basang lasa, at kahit na tila kakaiba upang talakayin ang mga bagay na ito sa panahon ng pagkain, ang master ay tila nasisiyahan sa gayong mga pag-uusap. Naalala ni Ho na ang sinumang lumunok kay Yago ay maaaring mamatay sa labis na paghihirap o pagpapakamatay, sa gayon ay sinasamantala sa hilt na sinundan ng isang kahabag-habag na kamatayan. Ang taong ito ay malinaw na hindi kukuha ng gayong lason ng kusang loob, alam na siya ay mamamatay.